MS Jiang, pakiusap, tunay na tunay kong. Mahal si Kuya Yang Yuan. Pwede bang ibigay mo na lang siya sa akin? Ano bang sinasabi mo? MS Jiang, kahit saktan mo ako o murahin. Okay lang, pero huwag mo sanang. Saktan ng anak ko, pakiusap, MS Jiang. Kuya Yan Yuan. Kanina, gusto ko lang pasalamatan si MS Jiang. Pero hindi ko inasahan na hindi lang siya tumanggap ng paumanhin ko, kundi binuhusan pa niya ako ng alak, at higit pa. Kasalanan ka lahat. Jiang Shiri, ang sama mo. Hinulog mo ang isang buntis. Hindi ko siya hinulog. Umalis ka sa harap ko. Umuwi ka na at magpabenda. Hindi na natin pag-uusapan ang nangyari ngayon, pero huwag na itong maulit. Luyan Chuan, nawalan ka ba ng memorya? Hindi ko na kailangan si Jiangxi. Simula ngayon, hindi na ako. Tatapak sa bahay ng pamilya Lu. Kung aalis ka sa pamilya Lu, saan ka pupunta? Huwag mo na akong intindihin, Jin ay Lu. Ganun ba kabilis? CJ, kung talagang gusto mong umalis, lahat ng bagay na galing sa pamilya Lu, bawat isa, kailangan mong iwan sa akin. Sige, ibibigay ko lahat sa'yo. Ang bag na ito, nakuha natin noong sumali tayo sa event. Premyo mo para sa akin. Ito, regalo mo sa first anniversary natin. At itong jacket. Noong nag-travel tayo, biglang lumamig ang panahon. Binili mo ito para sa akin dahil natatakot kang ginawin ako. Regalo natin para sa anniversary ng kaparehas. Ibinabalik ko lahat, satisfied ka na? Kuya Yan Yuan, ang bait Montag kay MS Jiang. Ang dami mong regalo sa kanya. Ang mga bagay na ito, iyon lang ang mga tira ng nanay at kapatid ko. Kung gusto mo, bibigyan kita ng mas maganda. Miss Jiang. Narinig mo na ba? Sinabi ni Yan Chuan na ayaw na niya sa'yo. Yung singsing mo, hindi mo pa rin kayang bitawan? Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Hindi na tayo magkikita pa. Yan Chuan, masama ang pakiramdam ko. Tawagin mo si Iyarwang. Ipatingin mo si Yuki ng maayos. Ang apo ko, huwag naman sanang may mangyari. Nakita Montag ba? Anak ka o et si Yuki. Ang talagang meant to be. Umalis ka na. Ang Lu family, matagal ka nang tinanggap. Hinding-hindi ka nababagay sa amin. Hindi ka para sa amin. Kung may mangyari man sa sanggol sa tiyan niya, kasama ka sa pagdusahan. Ipa-terminate mo. Okay na ako kay Yuki. Ipa-terminate mo na. Hay, Jiang Jiang. siya. Dalhin mo ako rito. On plate number, Jiang A 99999. Anak, kaya pala gusto niyang makipaghiwalay sa'yo. Mukhang may malakas na koneksyon. Plate number dyan na 99,900 at 99. Alamin mo kung kanino. Kay President Lu ang plate number na yan. Naka-encrypt ang impormasyon, hindi mahana. Ang sikreto. Mukhang may malakas na koneksyon, Yan Chuan. Kaya pala si MS Jiang, nagmamadaling makipaghiwalay. Luyan Chuan, akala ko tayo ay masayang pamilya.
Pero bulag pala ako, hindi ko nakilala ang tunay mong pagkatao. Hala, Ay, dahan-dahan. kuya. Miss na miss ko kayo. Visit ka. Nagtiis ka. Tatay, mali ako. Hey, Kumusta ang sanggol sa tiyan ko? buti na lang dumating agad ang kuya mo o kayang bata. Mabuti naman. Jiang, dapat mong bilisan. Ang pakikipaghiwalay kay Yuan. Ayokong maging pamangkin ko ang anak ng gago. Mayroong isang ama na ganito. Tama ka, kuya. Si, sa huling araw, ay eksaktong kaawan mo. Naghanda kami ng handaan at magkakaroon ng milyon-milyong fireworks display para sa iyo. Si Papa pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Binibini, ito ang pinakabagong modelo ng LE, isang pandaigdigang fashion brand. Ito ay isang sinaunang kwintas na koleksyon ng isang tanyag na tagabalik. Ito ay singsing na isinuot ng reyna ng kaliwang. Zandali. Kahit gaano pa kayaman ang pamilya natin, hindi tayo dapat tumastos ng ganyan. Ikaw ang aming kapatid na babae. Kung hindi ka mamahalin ng mga kapatid mo, sino pa ang magmamahal sa iyo? Oon ka. Pumili ng damit para sa karawan, binibini. Ako si Jiangxi, nakabalik na ako. Wow, ito ay sa tabi ng Lake Half Moon. Ang pag-upa lang NG isang yata ay nakakahalaga ng 1 milyon. Ang pamilya Jiang ay buong inarkila ang buong lawa. Para sa karawan ni Binibining Jiang. Napakaswerte niya. Anak, kapag nakita mo na si Binibining Jiang, ay aktibo kang mapakitang gilas. Paano kung si Binibining Jiang ay magkagusto sa iyo, ang pamilya Jiang ay magiging atin na? Nanay, ano ang sinasabi mo? Ang kapatid ka Ay mayroon ng si Ate Yuki. Oo. Tumanda na ako at nalilito. Kung ang anak ko ay mapapansin. Ng pamilya Jiang, bakit pa kailangan ng isang maliit na pamilyang Su? Nanay, dumating tayo dito para dumalo. Sa handaan ng pamilya Jiang. Mahalaga ito sa pagkuha ko ng kwalifikasyon para sa fashion show. Kailangan natin maging maingat sa mga salita at gawa. Huwag kang maalala, Kuya Yang Yuan. Ang kumpanya ng kapatid ko, Moin Clothing, ay dati nang Nakipagtulungan sa Jiang Group na pag-ari ng pamilya Jiang. mamaya, maaari pa kitang tulungan na makipag-ugnayan sa kanila. CJ, Nga, kuya, huwag kang magmukhang malungkot. Tingnan mo kung gaano kaganda ang hitsura ni Ate Yuki ngayon. Sa paglalakad natin dito, maraming tao ang nakatingin kay Ate Yuki. Kuya, pangalawang kuya, sinusubukan ba ninyong saktan ang puso ko? Ito ay, sa kanila nagkakaroon ng makitaan. Oo, talaga? Wala itong kinalaman sa akin. Ang pangalawang kuya mo ang naghanda ng lugar na ito. Ikaw, Ito ay isa sa pinakamagagandang tanawin sa Shengjing. Malapit na ang oras. 5, 4, 3, 2, 1, tingnan. Wow! Ano, maganda di ba? ang taste mo talaga, parang asong galing sa bukid. Ha ha ha. Sa tingin ko maganda naman eh. Isipin mo na lang yung mga regalo ng kuya mo dati. Yung mga kakaibang regalo niya, ito ngayon. Malaki na ang improvement at saka. Marami pa kaming regalo para sa iyo ngayon. Lahat handa na, Jiang. Sa mundo na ito, maraming taong nagmamahal sa iyo. Sa tingin ko, panahon na pa ibigay mo ang iyong pagmamahal at oras sa taong karapat-dapat. Kuya, tama ka. Maligayang kaawan. Kuya Yang Yuan, tingnan Montag. Ang ganda ng fireworks. nga, Naku, ang swerte naman ni Miss Jiang. 3 taon na wala si Miss Jiang, ngayon lang bumalik. Yung fireworks pa lang, milyon na ang gastos, talagang first class ang pamilyang mayaman. Miss Jiang, saan ka ba napunta nitong 3 taon? ayon din ang kanyang kaarawan. Tingnan nyo, lumabas na si Miss Jiang. Hala. Bakit si Ate Shi? Zia lang naman yung Taga-probinsyang mananahi. Paano siya naging Miss Jiang? Siguro nakisakay lang siya sa yet ng iba. Yung kasama niya. Parang yung lalaking sumundo sa kanya noon. Hindi pa nga tapos ang diborsyo, agad-agad nakipag-date sa iba. At nagpakasal sa iba ang bilis. Jiangxi. Bakit ka nandito?
Presidente Lu, kung tama ang alala ko, dibosyado na kayo ni Jiang Jiang. Gayon si Jiang Jiang ay miyembro na ng aming pamilya, pakirespeto. Jiangshi. Huwag kang masyadong excited. Hindi pa natin napipirmahan ang divorce papers. Sa papel, asawa mo pa rin ako. Dapat isipin mo rin ang Lu family. At ang reputasyon mo. Nung nagloko ka at nabuntis mo yung kabit mo. Lu Yanchuan, inisip mo ba ang reputasyon ko? Hindi ko inakala, bulag hindi lang ang mata ng pamilya Lu, kundi pati ang ugali ninyo, napakababa. At ang pinakamasama, wala kayong breeding. Sa Jiang City, ang pinakamahalaga sa mga taong nasa mataas na lipunan ay ang mukha. Anong kaapatan meron kayong mga tulad ninyo na sumama? Sabihin ng aming pamilyang Jiang. Zino KBA? Bakit mo kami sinasabihan ng ganyan? Alam ka una. Jiangshi. Mukhang maayos ang trato sa'yo ng bagong kasintahan mo. Dinala ka pa niya rito para sumama. Sa piging ni Binibining Jiang. Piging ko ito, pwede akong pumunta kung gusto ko. Kailangan pa bang may magdala sa akin? Walong haya. Noon, pinagunan mo si Ed Yuki. Na makunan, hindi ka pa hinahanapan ng sisi ng kuya ko. Hinkayon. Nagpapakilala ka pa bilang Binibining Jiang. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob. Baka naman. Dahil sa dalawang lalaking ito sa tabi mo, Bastos, naniniwala ka bang hindi kayo makapaalis? Babay ka. Wala ka bang hiya? habang kasal ka, nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Jiangshi. Binabalan kita. Kung gusto mong maghanap ng mayaman, pumili ka naman ng maayos. Ang dalawang ito, hindi ko pa nakikita sa mataas na lipunan. Dahil ang lipunan ko ay hindi mo kayang pasukin. Ano ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko, ang Nguyen Fashion ay itinatag ng kapatid ni Binibining Su. Simula ngayon, ipinapahayag ko na ang Jiang Group ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Nguyen Fashion. Titigil sa pakikipagtulungan? Akala mo ba ikaw ang presidente? NG Jiang Group? Titigil sa pakikipagtulungan? Presidente Jiang. Magsisimula na ang piging. Palayasin ninyo ang mga taong ito. Huwag ninyo kaming gaganyanin. Alin ba ninyo? Na ako ang Mrs. Lu ng Lu Group. Naniniwala ba kayong hindi ninyo ito makakalimutan? Tinulak mo ang nanay ko. Siksi ako. Sa Jiang City, wala kaming pamilyang Jiang. Hindi namin kahapik. Umalis tayo. Jiangshi ka talaga. Nakipagrelasyon ka pala. Sa panganay na lalaki ng pamilyang Jiang. Anak. Mas mahirap na kaya tayong makakuha ng slot sa fashion show ng pamilyang Jiang. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Ang babeng Jiangshi. Ang yabang. Hindi ba't nakipagrelasyon lang siya? Sa pinakamayaman sa Jiang City. Para sa akin, isa lang siyang babaeng nagbibenta ng sarili. Nanay, huwag kang mag-alala. Siya lang naman ang pinaglalaruan ng kuya ko. Si Jiang lang, sa bandang huli. Palayasin siya ng parang aso. Kuya, natakot ako. Akla ko may lakar ka. Maayos ba ang nangyari? Tumahimik kayo. Bakit niyo siya inapi? Hindi pa ba sapat ang 3 taon? Ang pagpapahiya niyo sa kanya? Ano naman? Parang siya ang nagloko sa kasal. Gusto ko lang namang ipaghiganti ka. Kuya Yanchuan, si Tita at Zilarin. Para sa ikabubuti mo. Nga pala. Tingnan mo muna ito. Baka mawala galit mo. Ano ito? Ito ay imbitasyon sa pribadong cocktail party ni Tsugi, ang sikat na designer. At narinig ko na ang Jiang Group ay mag-anunsyo ng kanilang bagong summer collection sa Fashion Week. At siya ang magiging in charge. At pupunta rin ang anak na babae ng Jiang family. Ksugo. Parang pamilyar ang pangalan. Oon ka. Bukod kay Boss Jiang. May anak na babae rin ang Jiang family, di ba? Kung makikipag-close lang tayo kay Miss Jiang. Eh di makakapasok tayo. Ang galing mo talaga, Ate Yuki. Syempre naman. Kailangan lang itapon ang lahat ng ito para mawala na. Ang bakas ni Jiangshi. Ang probinsya ng ito, may magaganda palang damit. Ksugoy. Yuki, swerte talaga ng Lu family na mayroon ka. Kapag nakapasok na ang Lu family sa Jiangcheng, ang benta, hindi na problema yan. Tita. Trabaho ko lang naman ito. Si Kuya Yanchuan at ako. Isang marriage certificate na lang ang kulang. Nga kuya. Kailan ka magpapakasal kay Ate Yuki? Hindi naman pwedeng. Manganak si Ate Yuki nang walang birth certificate ang bata. Pag-usapan natin mamaya. Babala ko sa inyo. Huwag niyo nang guluhin si Jiangshi. Ano ba ang nangyayari kay Kuya Yanchuan? Bakit bigla niyang pinapansin ang babaeng yun? Esensya na po, Ma'am Sir. May private party to ZMS. Soon gayon. Kailangan ko ng invitation para makapasok. Meron naman kami. Tuloy po kayo. Hala, si Lu Yanchuan ba yun? Si Boss Lu? Oon ka.
Ang pogi niya ng personal. Libong bises kesa sa T. Ang pangit lang talaga ng kamera. Sino yung kasama niya? Ang swerte naman. Nakasama pa si Boss Lou. Anong kasama? Alam ko matagal nang may asawa si Boss Lou. Baka asawa niya yun. OMG. Naku, si MS Jiang, hindi ko inaasahan. Makakakuha ka rin ng ticket para dito, siguro. Napakahirap para sa'yo. Siyempre mahirap makapunta sa party ni Xugi. Ay mga taong malapit. Kay Xugi at sa brand. Hindi ito para sa mga baguhan. Sa disenyo o sa mga sikat sa fashion industry o kaya naman sa mga VIP na client. NFXU. Alin ka sa mga yon? Ako? Hindi ikaw si Boss Lou at hindi rin kayo. Kayong dalawa ang talagang mahirap makapunta dito, di ba? Ikaf? Ano ang estado ni Kuya Yan Juan? Siguro alam na ng lahat ng narito. Kung gusto ni Boss Lou na dumalo, baka naman. Hindi siya papayagan ni MS Tsugi. Dati hindi, ngayon baka. Ano ba pinagsasasabi mo? Kaya gusto ko sanang itanong, MS Jiang, Ano ang estado Montag? VIP KBA. o sikat sa fashion industry? Hindi pareho. Eh ano naman kung maganda ang suot mo? Isang mananahi mula sa probinsya, umaasa sa itsura, para makapasok sa mayayaman. Dapat mong malaman na ayaw ni MS Tsugi sa mga taong may masamang ugali. Tama na, darating na si Emma Jiang. Huwag natin sirain ang kanyang impresyon. Ang ganda ng aura ng babaeng to, talaga bang taga-probinsya? Walang bahid ng kahit anong pangit, ang ganda ng fashion sense. Pero kung totoo yon, paano siya nakakuha? Ing ticket? Kuya Yan Juan. Sinubukan kong maging magalang, pero kitang-kita na may galit si MS Jiang. S.A. Amin. Ay, dumating na si MS Tsugi. Kuya Yan Chuan, eto na ang pagkakataon. Master, dumating ka na pala, bakit hindi mo man lang? Sinabi sa akin, Master lang, bakit kailangan mong idagdag? Ang matanda? Nakakita ka na ba ng Master? Na 20 panandang pandagdag lang ang edad? Dapat forever 18 ang babae. Kasi sa puso ko, napakataas ng tingin ko sa'yo. Kaya ganoon ang tawag ko bilang respeto. Zenoka? Miss Sue, hello. Ako ang heiress ng Chu Group, ako si Tsuyuki. Hindi ko maalala na may pangalang Tsuyuki sa listahan ng bisita. Hindi ko alam. Saan mo nakuha ang imbitasyon? Ngayon ay isang pribadong cocktail party. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita. Pakiusap, umalis ka na agad. Ines Tsu, ngayon ay medyo abala ako sa pagbisita sa inyo. Sana'y mapatawad niyo ako. Narinig ko na ang anak na babae ng pamilya Jiang ay dadalo rin sa inyong cocktail party. Maaari bang makilala ko siya? Kung ganoon ang sinabi ni President Lu, hindi na ako magpapakipot. Mukhang maliit ang tingin ko sa sarili. Kung gayon, President Lu, kayo ay maaring manatili. Isang manyak, hindi ka ba natatakot na magkaroon ng stay sa mata? Maraming salamat. President Lu, maaari kayong manatili, ngunit ang taong ito ay kailangang umalis. Bakit? Bakit ako ang pinapaalis? Ako. Ay ang kasintahan ni President Lu at may dinadala kong Anak niya. kung hindi mo sinabi, hindi ko talaga makikita. Ikaf. Pinanatili ko si President Lu dahil gwapo siya. At maganda ang kanyang pananamit na akma sa tema ngayon. Miss Sue. Ang suot mo ay talagang nakakasilaw sa mata. Hindi ito akma sa aming panlasa ngayon, kaya pakiusap, umalis ka na agad. Ang estudyante kong ito ay napakaganda sa lahat ng aspeto. Pero kapag nakakita ng gwapo, hindi na makagalaw, isang talagang babae. Ako. Ines Tsu. Ngayon ay medyo abala kami. Pero wala kaming masamang intensyon. Ang mga sinasabi niyo ay medyo sobra na. Sobra BA? President Lu. Ang kasintahan mo ay nanlait sa aking guro sa harap ng maraming tao. Hindi ko siya pinalayas ng baston, at iyon ay sapat na paggalangsa. Pamilya Lu. Ako.
Egi, wag na. Lahat ng bisita ay welcome. Ang sinabi ni Efsu ay hindi ko naman inisip. At saka, totoo namang hindi mataas ang pinanggalingan ko. Kung ang bawat salita ni Efsu ay totoo, wala namang dapat pagtalunan. Tingnan mo ang babaeng ito, talagang may malaking puso. May klase talaga, kahit na hindi mataas ang pinanggalingan. Ano naman? Maraming mga designer na galing sa hirap. Ang nagiging matagumpay sa larangan ng disenyo. Bakit pa kailangang banggitin ito? Walang klaseng tao. Tingnan mo si MS2, ang babaw ng pagkatao. Wala kahit kalahati ng klase ng kasintahan ni President Lu. Parang kabit na ng agaw. Ang taste ni President Lu sa babae ay nakakabahala. Gusto kong makita ang Jiangxi. Guro, may isa pa akong bagay na kailangang asikasuhin. Sandali lang muna. Sige na, di ako bata, master ko. Jiangxi, ano ba naman, tu? Di bang hiwalay ka na kay Kuya Yanchuan? Tapos ang kapal mo, andito ka pa para pansinin kanya? Pero alam mo, kahit anong gawin mo, wala rin. Kasi sabi na ni Kuya Yanchuan. Ang anak ko sa tiyan, ang magiging tagapagmana ng lugro. Samantalang yang anak mong galing sa kung saan. Tatanggalin lang yan. Hinampas Montag ako. Ang anak ko ang limitasyon ko, tandaan mo yan. Kung magsasalita ka pa ng masama, di lang sampal ang abutin mo. Ikaf. Ay. Kaya pala, Ate Shi. Ang tapang mo ngayon, nakakapit ka pala. Kay panganay ng Jiang family. Siyempre, di naman lahat kayang magregalo ng 5 milyong bracelet. Ang yaman-yaman ni Kuya Yanchuan, bakit? Di ka man lang niya niregaluhan. Kuya Yanchuan. Ano ba nangyari? Tulungan mo akong tumayo. Anong ginagawa ninyo? Si Tsuyuki itong matandang green tea. Pag nakita si Lu Yanchuan na parang mainit na tubig, biglang lalabas yung amoy ng tiyan. Kuya Yanchuan, ZMS, Jiang. Si MS Jiang ang gustong patayin ang anak ko sa tiyan. Nawala ang anak niya, gusto niyang mawala rin ang sa akin. Anong anak? Di mo ba sinabing ipa-abort? Nagdradrama ka pa? Naku. Tinatanong kita. Anong anak? Ang sakit, bitawan mo ako. Tsuyuki, kung may sakit ka, magpatingin ka. At sigurado ka bang ako ang nagtulak sa'yo? Baka ako ang nahulog. Pwede rin naman kasi mukha ka namang may sakit. At parang mamamatay na. Baka yung hangin lang. Ang nagpatumba sa'yo, di ba? Ikaf, ginusto mo bang mamatay ako? Kanina nang pumunta ako rito. Ikaw ang nagtulak sa akin, bakit? Tako kang aminin? FFXU, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Ang daming kikif dito, hindi pwedeng magsinungaling. Kapag nahanap ko ang ebidensya, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. Ikaf. Miss Jiang. Alam ka o. Galit ka pa rin. Si Yanchuan ay hindi pa rin. Makalimot sa akin, pero ito ay pamanang pulsera ng aming pamilya, ikaw. Una, hindi ako galit. Sa totoo lang, dapat pa kitang pasalamatan. Iniligtas mo ako sa pagiging sawing asawa. Mula sa gabi, hanggang umaga. Kung totoong pamanang pulsera ito ng pamilya mo, dapat na yun. Pasalamatan mo ako. Pek, Ano? kitang-kita na may glue itong pulsera kapag matagal mong suot. Masama sa katawan, lason ang papasok sa balat. At dadaloy sa dugo. Presidente Lu, maganda. Su, matagal mo na siyang kasama. Dapat bigyan mo rin siya ng magandang alahas. May jade frog pa sa dressing table ng mga Lu. Kung ayaw mong mag-alangan, pwedeng gawing pulsera. Kuya Yanchuan. Tsuyuki, hindi mo ba hinahanap
Ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Nandito na siya. Hindi mo ba nakikita? Ano ang sinasabi Montag? Sinasabi mong ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Nagbibiro KBA? Anong estado ang panganay na anak ng pamilyang Jiang? Ikaf? Hindi ka karapat-dapat. Maniniwala ka man o hindi, busy ako. Umalis ka. Jiangxi. Kahit anong gawin mong pagpapanggap, hindi mo may tatago. Ang baho Montag. Kuya Tsinchuan, hindi ko sinasadya. Zigsugoy. Kung matutulungan ko si Kuya Yanchuan na makakuha ng tiket sa fashion show, baka patawarin niya ako. Kuya Yanchuan, harangin natin siya. Ikaw ang presidente ng Lu Group, kausapin natin siya ng maayos. Papatol siya sa atin. Diresohan na natin. Basta tulungan mo kaming makilala ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Walang problema sa pera. Kahit anong hiling mo. Matutupad namin. Walang problema sa pera. Hindi nakakagulat na si MS Chu ang magiging asawa ng Pangulo ng Lu Group sa hinaharap. Asawa ng presidente, ang yaman at lakas ng loob mo. 100 milyon. Pag-isipan ko. Ano? 100 milyon. Hindi mo ba sinabing pera lang yan? Bakit? 100 milyon lang. Natakot na ang asawa ng future president ng Lu Group. Natakot ang asawa ng presidente ng Lu Group sa hinaharap. 100 milyon. Pwede. Hindi ako, ang aking guro, hindi nagtatanim ng galit sa mga hamak. Pinatawad na kayo, hindi ko. Hindi ko kayo itutulak, umuwi na kayo. Sabihin mo, may sinabi ba si Jiangxi sa kanya? Ano ba, bakit ganito ang tingin niya sa atin? Ang laki ng galit niya, sa akin na lang niya ibuhos. Bakit kailangan pang gumamit ng ibang tao na walang alam? Okay lang. Hintayin mo ako. Kakausapin ko si Jiangxi. Papayagan ko siyang kumbinsihin si Tsugi. Hindi, Kuya Yanchuan. Si Jiangxi, hindi kanya tutulungan. Ako lang. Limited edition ng Spring Collection para sa mga bata. Si MS Tsugi ang magiging lead designer. At ngayon ay pinagpala tayong inimbitahan ang world class dancer. Narito siya para sa isang kamangha-manghang performance. Darating na ang totoong tao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Hanggang kailan ka magpapanggap. Grebe, hindi lang mayaman ang anak ng Jiang family. World Class Dancer PA, Sino BA ang karapat-dapat. Sa kanya, ang ganda at wild. Sobrang ganda, kahit close sila. Ang galing ng sayaw, walang mali siya. Puro art lang ang dating. Ang galing talaga. Parang familiar. Ang pagkakamukha. Jiangxi, Salamat sa inyong lahat. Si Jiangxi pala talaga ang Anak NG Jiang Family. ikaw pala ang panganay na anak ng Jiang family. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Guro. Ang panganay na anak ng Jiang family ay may sakit ngayon. Pinapunta ko ang aking guro para dumalo sa kanyang lugar. Hindi beabwede? Sabi ko na nga ba, paano siya magiging ang babaeng Jiang na mayaman? Isuot mo. Lu Yanchuan, ano na naman ang iniisip mo? Pinapasuot mo pa sa akin ang damit mo para bang pinapahiya mo ako. Jiangxi, ikaw. Pumunta ka muna doon at hintayin mo ako. Lu Yanchuan, alam kong gusto mo. Ang mga babaeng sunod-sunuran tulad ni Tsuyuki. Pero hindi ako ganoon at diborsihado na tayo. Bilang ex-husband mo, wala ka ng karapatan para makialam. Jiangxi, ganito ka na lang ba? Magpapakababa. Pwede kang sumayaw, pero bakit ka nagsusuot ng ganyang kasikip? At hinahayaan mo pang hawakan ka ng lalaking yon? Lu Yanchuan, umiibig ka na ba sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo?
Kung hindi mo ako gusto at hindi ka naman taga-dagat, bakit ang dami mong pakialam? Luyan Chuan, ang mukha ay isang magandang bagay. Payo ko sa iyo, isama mo ito kapag lalabas. At huwag ka nang makulit sa akin. Umalis ka na at hanapin mo ang iyong fiance. Jiangshi. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Pero ang paggamit ng iba para saktan ako ay napakababa. Paggamit ng iba, Hindi ba? Ang pagpunta namin dito sa party ay para makilala ang babaeng Jiang sa tulong Mitsugi. Kung hindi ka tutulong, huwag mo namang hadlangan. Pwede mo bang sabihin wala kang kinalaman dito? Pwede mo bang sabihin hindi mo ito ginamit para paghigantihan ako? mula simula hanggang katapusan, hindi ko naisip na paghigantihan ka. Kahit na mag-asawa ka pa ng isang Suyuki. O apat pa, wala na akong pakialam. Dahil sa tingin ko, ang pagkapuot sa iyo ay hindi karapat-dapat. Jiangshi, Si Tsugi ay kilala bilang isang taong may prinsipyo. Kahit sino ang pumunta, pareho lang. At hindi ako Jiangshi na gagamit ng kaibigan para labanan ang isang kabit. Pare, SA darating na charity auction. Pwede bang humingi ng suporta sa iyo? hindi ako pupunta. Huy, huwag ka namang magmadaling tumanggi. Alam kong malapit na ang ika-negatibo, 80 kaarawan ni Lolo Lu. Bala ka pang regalo, di IBA? Mayroon akong isang espesyal na bagay. Siguradong magugustuhan ni Lolo. CJ, ipadala mo sa akin ang address. Ang ganda talaga ng kwintas na ito. Siguradong malaki ang mabebenta nito. Nanay. Ito ay puso ng apoy na regalo sa akin ni Yanchuan. Ano ang gagawin mo dito? Ibebenta? Ano? Jiang S. Apparel. Sinira ng pamilya Jiang, kailangan nating sumali sa charity auction sa mga susunod na araw para makakuha ng magandang impresyon. Kuya Yanchuan, gising ka na. Ah, kanina habang tulog ka. Ang dami mong pawis, kaya hinubad ko ang iyong pangitaas. Kuya Yanchuan, hindi ka magagalit, di ba? Huwag mo nang gawin ulit ito, baka magka-misunderstanding. Saan mo nakuha ito? Ah, nakuha ko sa loob ng iyong jacket. Kuya Yanchuan, gusto ko talaga ang kwintas na ito. Alam ko, sa loob ng maraming taon, mahal mo pa rin ako. Kung hindi, bakit mo pinagbubutihan ang Pag-alaga sa akin at sa Bobby. Ang pag-aalaga ko sa inyo, alam mo kung bakit. Mas alam mo kaysa kaninuman. May asawa na ako. Pero paano kung malaman ni Kuya Yanchuan? Ano ang mangyayari? Ano naman kung malaman niya? Ang halaga niya ngayon, hindi lang ito. Si Yanchuan ay hindi ganoon kaselan. Pero nanay, naku Yuki. Kapag napangasawa mo si Lu Yanchuan, Ano pa ang hindi mo makukuha? Dapat malayo ang iyong pangitain. MM. Jiang Jiang. Hulaan mo kung ano ang nakita ko sa ating pawn shop. Ano? Ang nanay ni Tsuyuki. Kamakailan ay nagbenta ng maraming alahas sa ating pawn shop. Ibinenta na. Talaga nga, kulang na ang kanilang pondo, malapit ng mabangkarote. Luyan Chuan, akala ko ang kwintas na ito ay para sa akin, pero ako lang pala ang nag-akala. Ngayon, ang iyong matinding pagmamahal ay ibinenta na ni Tsuyuki. Gusto kong makita kung ano ang mararamdaman ni Luyan Chuan kapag nakita niya. Jiang Jiang. Ano ang sinasabi Montag? Hindi marunong ang pamilya Su. Ang kwintas na ito ay milyon ang halaga. Ibinenta nila ng 7 milyon. Tayo ang kumita. Sa weekend, may charity auction. Gusto kitang ipadala bilang kinatawan. May isang Ming Dynasty Huali Armchair na gusto ka o talaga. Tulungan mo akong kunin ito. Ang budget ay 100 milyon. Ako, anong titulo ang gagamitin ko? Presidente ng Jiang Group. Girlfriend ni Jiang lang. O kaya naman, General Manager NG Jiang Group? Ah, Kapatid, matagal ka nang bumalik. Maraming bagay ang dapat nang isagawa. Ngayon, tayo ang fashion show na inorganisa ng Jiang. Balak ko, ipasa sa iyo ang lahat ng responsibilidad, basta't magaling ang ginagawa mo. Sa hinaharap, ang posisyon ng presidente ng Jiang Group ay sa iyo na. ang babae ay hindi higit sa lalaki, ngunit ang babae ay may kakayahan din. Ako na ang magiging presidente. Pero ang budget para sa auction na 100 milyon medyo kulang. Paano kung may magustuhan ako? Kung may magustuhan ka, diretso mong bid.
Zago ka o yan. Pero may paalala lang ako sa iyo. Ang tradisyon ng Jiang Group, kapag sumali sa bidding, dapat siguradong manalo, walang pag-asa para sa iba. Alam ko, ang turo ng pamilya Jiang, lakarin ang daan ng iba. At wala nang daan para sa kanila. Maganda. Pero may dagdag pa akong paalala. Tandaan mong magdala ng isang koleksyon sa auction. Alam ko, handa na ako. Maligayang pagdating sa charity auction ng Ungroup. Ang lahat ng perang makukolekta ngayon ay idodonasyon sa Red Cross. Miss Chu, dapat narito si President Lu sa okasyong ito. Bakit hindi kayo makasama sa litrato? Parang hindi pa kayo nakakasabay sa litrato, di ba? Para bang may tinatago? Anong tinatago? Kung darating si President Lu, imposibleng. Hindi siya sasama sa anak ko. Pero marami kaming nakakita na si President Lu ay pumasok na ng maaga. Ay, nandiyan na ang iyong fiance at ang magiging biyenan mo. Hindi mo ba sila babatiin? Nga pala, may gusto ka bang makuha sa auction ngayong gabi? Meron, ang Ming Dynasty Huanghuali Armchair. Maganda ang palasa mo. Noong nakaraan, tumawag ako sa iyo. Iyon ang sinasabi ko. Perfect na regalo. Para kay Lolo. Pwede kitang tulungan sa likod. Makuha mo ito. Huwag na. Ang charity auction ay tungkol sa kabutihan. Kung talagang para sa akin, mapupunta ito sa akin. Kung pipilitin, mawawala ang saya ng auction. Siege, may prinsipyo ka. Sister Yuki, ang ganda Montag ngayon. Salamat. Naku, nakita ka pa talaga sa ganitong okasyon. Talagang malawak ang pagtanggap sa charity events. Marami ka pang hindi nakikita sa ilalim ng araw na ito. Hindi ito labag sa katwiran, nagulat ka lang. Kailangan mo pang lumawak ang iyong kaalaman. AME, MS Jiang, umakyat ka na sa mas mataas na sanga. Talagang ibang-iba ka na ngayon. Bakit ngayon ko lang napansin na ang galing mong magsalita? Sinabihan ko lang ng tama ang dapat sabihan. Ano kinalaman nito sa pag-akyat sa sanga? Aray. Miss Jiang. Ang pagdating mo dito ay talagang hindi akma kay Shi. Para sa kabutihan mo rin ito, ayaw mo rin namang malaman ng maraming tao na nakialam ka sa relasyon ni Yuki. Et Yan Huan, di ba? Ako ang nakialam sa kanila? Leslie, baka naman ang utak mo ay. Tulad ng mga damit ng group, sira na? Nakita mo ba? Hindi pa kami opisyal na diborsyo ni President Lu. May mga tao na agad-agad na gustong pumalit. Sino ang maliit? Sino ang hindi dapat narito? Hayaan nating ang mga tao ang humusga. Ang gwapo ni President Lu, tunay na ideal na lalaki. Kaya naman pala ganito ka-obsessed ang anak ni Tsu sa kanya. Ano? Yung Chu Group na nagbibenta ng mga dekalidad na damit, ang mga maliit na negosyanteng tulad nila, hindi karapat-dapat magsilbi sa akin. Narinig ko na dahil sa kanya, naghiwalay si President Lu at ang dating asawa niya. Kawawa naman ang dating asawa, tingnan mo si Tsuyuki. Ang plastic ng itsura, sigurado ako, hindi abot ng 2 taon. Itatapon siya ni President Lu. Ay, Achuan, wala akong magagawa. Ang unang hanay ay reserbado na matanda. Hindi ko ito magagalaw. Ina, may brother Yan Chuan. Pupunta ako sa kanya. Paumanhin MS2, ang mga upuan ngayong gabi ay naka-fat-seat. Hindi kayo pwedeng lumipa. Hindi pwede. Bakit mo ako pinipigilan? Alam Montag pa kung sino ako? Alam ko, kayo ang girlfriend ni President Lu. Pero ang mga upuan ngayong gabi ay personal na inayos ng chairman ng Ungroup. Kahit asawa pa kayo ni President Lu, hindi namin pwedeng palampasin ito. Tama na, isang upuan lang, huwag kang magpahiya. Hanggang ngayon hindi pa dumadating si President Yang. Baka hindi na siya darating.
Diyos ko! Kaninong anak ito? Ang ganda ng aura. Ang gandang babae tulad niya, dapat sa akin lang, si Anchen. Huwag mo siyang asahan. Asawa ko siya. Ha? Pero ex-wife na siya ngayon. Ano? Siya yung... Walang kwentang asawa mong ungas? Kuya, tangga ka ba o bulak? Sobrang ganda niya kumpa kay Tsuyuki. Tama na. Ma, yung probinsyanang yun, saan siya upo? Si Jiang lang pala. Pinapunta si Miss Jiang para sa kanya. Ni hindi ka o alam to. Maligayang pagdating sa ating charity auction. Ang unang item ay Anang bidding item. Ming Dynasty Landscape Painting. Starting bid 1M. Replika lang to yung original nasa studio ni Lolo. 1.5M, 2M, 3M. 5 dining. 6M, 7 elim. 8M, 9 elim. 10M. HMP. Anang item pa lang to, hindi naman ganon ka-valuable. Ang taas ng bidding nila. Naku, panalo to. Chuan, dapat ba akong magpasalamat sa ex-wife mo o sa current wife mo? Layo. Yuki, Sandali. Pag nag-beat ulit si Jiangxi, huwag ka nang sumabay. Ang laki ng isa 0M. Alarm K.O. 10M once sold. Congratulations SA Su Group. Miss Xu ang may-ari NG Painting. Jiangxi. Kahit ano pa ang gusto ko, pati na lalaki. Hindi muntak ako matatalo. Sino ba tong babae na to? Ong yaman. Mayaman ga, bobo naman. Hindi worth it young painting. Tanga talaga. Jiangxi, hindi ka pala pwedeng maliitin. Okay, ang susunod na item ay napaka-espesyal. Ming Dynasty Huanghuali Chair. Starting bid 30M. Tol, ito na. 6 na po di. Ma, tama ba ang narinig ko? 60M ang tinaas nung probinsyana? Paano niya nagawa yon? Nagpapanggap lang yata. 70 yen. 75 din. 80 milyon. Achuan, ang talino mo'y napakataas. Ngunit baka naman ang emosyonal mong katalinuhan ang kapalit. Siya ang kumakatawan sa Jianglang. Ang kalaban ko ay ang Jianglang. Ano ang kinalaman niya? 80 milyon, ang ginagawang alok ng ginoong ito ay 80 milyon. 80 milyon, unang tawag. 100 milyon. 100 milyon. 100 milyon, may mas mataas pa ba? 100 milyon, unang tawag, pangatlong tawag, na benta. Maligayang pagbati, ang Huanghua Chair ay mapupunta sa Jiang family. Ang susunod ay ang huling item sa action. Donasyon ng Jiang Group. Ang pinakamataas na antas ng alahas na isa lamang sa buong mundo. Ang panimulang presyo ay 30 milyon. Ma. Hindi mo ba sinabi na nabenta na ang kwintas na ito? Bakit ito lumabas sa auction? Talagang nabenta na ito. Hindi ito posible. Ma, ano ang gagawin natin ngayon? Biro nakaupo doon si Kuya Yang Yuan. Makikita niya na ang kanyang regalo sa akin ay in auction. Ano ang isipin niya sa akin? Siguradong magagalit siya, ma. Okay lang, imposibleng isa lang ang kwintas na ito sa buong mundo. Baka may kapareho, hindi, ito talaga yon. Kanina pa sinabi ng auctioneer, isa lang ito sa buong mundo. Ito talaga ang kwintas na ibinigay sa akin ni Kuya Yan Chuan. Ma. Ano ang gagawin natin? Naku, parang sumusobra na tayo. Chuan, okay ka lang ba?
Ano? Pinapatigil ko ang auction. Dahil ang bagay na ito ay akin. Genshi, ang galing mo, ininsulto mo ako. Nasiyahan ka na ba ngayon? Nako, nakikialam na naman ako. Hindi ko na ito ulitin. Jiangshi, ikaw na babay. Sa loob ng mahigit 3 taon, Miss Tsu, ang bokabularyo mo'y talagang limitado. Jiangshi, ikaw ba ito? Ikaw ba ang naglagay ng kwintas na regalo sa akin ni Kuya Yanchuan? Sa auction, hindi ba? Bakit ka ganyan? Napakababa at napakadumi. Ano ang ginawa ko? Tapat akong gumagawa ng charity at donasyon. Anong pandaraya ang ginawa ko? Miss Tsu, huwag kang magparatang ng walang basehan. Tumigil ka. Ano to? Tumigil ka. Ano to? Ang pulsara na, tu. Nung una ko itong nakita, gusto ko na to. Pero yung matandang yun, sa'yo ibibigay. Siege. Ano nang ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Umalis ka. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Huwag. Suyuki. Jiangshi. Kuya Yanhuan. Kuyuki, para siraan mo ako. Ginawa mo talaga lahat. Kuya, tulungan mo akong maghanap ng tao. Ma, tulungan Montag ako. Ma, anak ko, anong nangyari sa kamay mo? Sinong gumawa nito sa'yo? Kuya Yanhuan, tulungan Montag ako. Bakit ganyan ang sugat? ZMS, Jiang. Nagkita kami sa CR, binati ko siya. Gusto kong magkaayos kami. Pero hindi ko inaasahan na hindi tatanggapin ni MS Jiang. Pagkatapos, alis na sana ako. Pero hinarang ako ni MS Jiang. Ayaw niya akong palisin, hindi ko alam kung bakit. Tapos nagpanik ako, hinila ko ang kamay ko. Nabangga ang pulsera niya, nasira. Nagalit ng sobra si MS Jiang. Kahit anong gawin ko, walang epekto, kaya si MS Jiang ay Siege, Jiangshi ka. hinamak mo si Yuki kung mawalan ako ng apo. Kasama kanyang mamamatay. Teka, may malaking pagkakamali dito. Kung hindi siya, sino pa? Hindi naman siguro nagsugat ang anak ko sa sarili niya. Takot sa sakit si Yuki. Jiangshi, ikaw ba ang gumawa nito? Ako. Gaganti ka ba? Huling tanong ko na, ikaw ba talaga? Kuya Yanhuan, umamin na siya. Bakit mo pa kailangang magtanong ulit? Yanhuan. Tingnan mo yan, tingnan mo. Anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Isang ahas na may pusong bato. Buntes pa si Yuki. Gusto niyang patayin ang anak ko. Jiangshi. Noong nasa Lu family ka, hindi ka naman ganyan kabagsik. Mahinhin ka noon, di ko inakalang kaya mong gumawa ng ganito. Lu FF, sobra na yang sinabi Montag. Jiangshi, humingi ka ng tawad kay Yuki. Sinampal Montag ako? Nangahas kang manampal sa akin? Sinampal kita dahil karapat-dapat ka. Yan. Para sa bracelet na bigay ni Lolo. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Anong klaseng lakas yan? Pinag-initinan mo ang gamit ko. Jiangshi, sobra ka na. Buntis si Yuki. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, magkaaway na kami ni Tsuyuki. Kung sumuway ako, gaya nito, Jiang, duguan ang kamay mo.
Jiang, malalim ang sugat mo. Dalhin na kita sa ospital. Sandali. Di ka pa humihingi ng tawad sa kanya. Hindi si Ete ang gumawa. Sino ka? Kanina SACR. Si Yuki lang at siya ang nandoon. Sino PABA? Hindi siya. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka diyan. Kuya, hindi talaga si Ete ang gumawa. Baby. Paano mo nalaman? Nakita ko, nasa CR ako noon. Nakita kong. Nag-away sila ni Ete. Nakita kong aalis na si Ete. Pero hinawakan siya at pinilit tanggalin ang bracelete. Tapos nabasag yung bracelet. Sumigaw siya tumakbo palabas. Pero hindi hinawakan ni Ete tong si Ete. Malinaw kong nakita. Yan Juan, Pekingan Montag ako. Sinungaling tong batang to. Mai Sira Ulo yan. Na kakamali yan. May zira ulo? Malinaw at detalyado. Ang pagkakasabi niya ng nangyari. So, hindi si Genshi ang nanakit sa'yo. So, ikaw ang nagsinungaling sa kanya. Hindi. Yan Juan, Pekingan Montag ako. Hindi talaga. Yuki. Kuya Yan Juan. Suyuki, may itatanong ako sa'yo. Yan Juan. Kakagising lang ni Yuki sa pagkawala ng malay. Hindi na siya dapat ma-stress ngayon. Mamaya na lang ang usapan. May mga salita na kailangan kong harapin at linawin. Presidente Lu, kasalanan ko bilang ina, nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Nanay, paano mo nagawa yon? Iyong paborito kong kwintas. Paano mo naisipang ipagbili? Hindi yan ang tinatanong ko. Kuya Yanchuan, pinaghihinalaan mo ba ako? Na ako ang nagplantang kaso kay Jiangxi. Ang ating pagkakaibigan noong kabataan, hanggang ngayon, sa paningin mo, hindi ba ako mas mahalaga kaysa sa isang babaeng nandaya sa'yo? Ang bata, hindi nagsisinungaling. Sabi niya, hindi niya nakita si Genshi na hinawakan ka. Bata pa yan, hindi pa magaling magpaliwanag. At saka, hindi natin alam kung saang sulok siya noon. Kung nakita niya ng maayos, yun pa ang tanong. Nanay, huwag ka na lang magsalita. Sagutin mo ako. Hindi talaga ako. Kuya Yan Juan, hindi talaga ako. Naalala ko, sinabi ko sa'yo. Huwag mo nang guluhin si Genshi. Bingi ka ba? HMP. Kuya Yan Juan. Pekingan Montag ako. Jiangxi, hindi kita patatawarin. Gusto mong mag-away, ganong? Gusto ka o rin yan. Hoy, Boss Wei, tulungan mo akong ayusin ang isang tao. Kahit anong kondisyon, Sage. Sigis, pero huwag mong kalimutan ang usapan natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Jiangxi, huwag Montag akong sisihin. Ikaw kasi, masyadong nakakasilaw. Genshi, nasaan ka? Sagutin mo ang tawag. Sino yan? Huwag kang magtago. Kung may lakas ka, lumabas ka. Ikaw si Jiangxi. Ako ang lola mo. Bakit hindi ka nagmamano sa nakakatanda? Oy. Ha ha ha. Luyan Chuan. Kumusta ka? Shi. Ayos ka lang ba? Luyan Chuan. Ikaw ang may problema. Bakit mo ako iniligtas? Jiang, ikaw.
Kuya, tawagan mo ang ambulansya, kuya. Pero nasugatan ka rin, kailangan mo rin ng gamutan. Alam ko ang kalagayan ko, tulungan mo siya, kuya. Shay. Ako, hindi ko dapat sinigawan ka. Yan, Chuan. Pinatawad na kita, kailangan mong lumaban, alam mo ba? Shay. Ako. Gusto kong bumawi sa'yo. Hindi dapat kita pinahiya. Anong oras na, ganyan pa rin ang sinasabi mo? Tumigil ka na. Malapit na ang doktor. Kailangan mong lumaban, alam mo ba? Huwag kang matutulog. Yan, Chuan. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo isinugal ang buhay mo para iligtas ako? Hindi ko talaga maintindihan. Pasensya na, hindi ko sinasadya, ngayong gising ka na. Aalis na ako. Shay. Pwede bang huwag kang umalis? Nako, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Baka masugatan ka ulit. Ay. Password. Birthday mo. Ito ang numero ko, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Lee, alagaan mo siya. Opo, madam. May gagawin ako ngayon, babalikan kita mamaya. Hala. Nag-withdraw ng 8 milyon. Para saan ang malaking halagang ito? Alamin mo nga. Siege. Jiang, okay ka lang? May lagnat ka ba? Bakit ang pula ng mukha mo? Okay lang ako, mainit lang talaga. Hindi ko inakala na si Luyan Chuan ay handang isugod ang buhay para lang iligtas ka. May konsensya pa pala siya. Ang mahalaga, ikaw. Kung may mangyari sa'yo, paano ako makakaharap kay mama, papa, at kuya? Ayos na, kuya. Ayan, buhay pa naman ako, di ba? Ito yung salarin. Tiyak may mastermind pa sa likod nito. Malaking pagkakamali nila na nahuli natin sila. Kung hindi natin ito sasamantalahin ng husto, paano tayo makakabawi? Sa malaking regalong ibinigay nila sa atin. Anong plano, Montag? Yung fighting style nitong salarin parang galing sa underground fight, hindi formal. Kuya, yung pinapahanap ko sa'yo dati. Tungkol sa identity ni Suyuki, may balita na ba? Kuya, ang galing. Saan mo nakuha to? Sa mga finolo ni Tsuyuki sa Instagram. Daang tao ang finolo niya. Ilang araw akong hindi kumain at natulog. Para lang ma-check isa-isa. Ang galing. Napansin kong kahina-hinala yung lalaking to. Kaya hinako account niya. Sinalakay ang phone gallery. Para makuha tong mga treasure. Jim pala tong lalaki. Marami pa siyang fans. Yewife instructor. Chinese descent. Hindi formal. Anong ibig mong sabihin? Kuya, hindi mo ba napapansin na yung salarin? Parang yung giveaway instructor na iimbestigahan natin dati. Na may relasyon kay Tsuyuki. Hala, tol, ang galing mo. Hindi lang similar. Parehong-pareho talaga. Hintayin mo, hahanapin ko na. Lahat ng detalye tungkol sa GYM instructor na to, pati lineage. Salamat, kuya. Mamaya, libre kita ng mamahaling dinner.
Dinalang walang alak, parang hindi buhay yon. Sige, damihan mo. Tungkol sa salarin, tayo mismo ang haharap sa kanya. Tara. Ito. Sugalero ka pala. Maraming utang, hinahanap siya ng kasino, bangko, at loan sharks. Kaya hinanap niya si Tsuyuki. Ito ang kasintahan ng Lu Group. Sinusubukang mangikil ng pera. Pagkatapos, ginamit ni Tsuyuki ang kasakiman ng taong ito upang magtakda ng mga kondisyon sa pag-withdraw. Talagang walang puso. Ay, Psilon, mali ako. Miss Jiang, huwag mo na akong saktan. Kung gusto mong mabuhay, sagutin mo ang ilan kong tanong. Tanong mo, sasabihin ko ang lahat. Ano ang relasyon mo kay Tsuyuki? Ako ang personal na fitness trainer niya. Nang maglaon, lumalapit ako sa kanya, napakaakit ng babaeng iyon. Siya ang unang nanligaw sa akin, at sa paglipas ng panahon. Naging kami. Alam mo bang buntis siya? Sa ekspresyon mo, siguradong alam mo. Alam ko, dahil ang batang iyon ay anak ko at ni Tsuyuki. Hindi iyon anak ni Luyan Chuan. Siyempre hindi. Noon, nasa country kami. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, pero bigla na lang. Nakapasok sa Lu Group, kaya iniwan niya ako. Ang malandi. Hindi ba natatakot si Tsuyuki na kapag ipinanganak ang bata? Ay kukunin ni Luyan Chuan para sa SID test. Luyan Chuan, ang iyong pagmamahal ay tinapakan na lang. Miss, may tumatawag. Sino? Tsuyuki. Sagutin. Sabihin mo sa kanya. Malubha ang sugat ko. Huwag kang maglaro, huwag kang magsalita ng basta-basta, huwag kang magpaalarma. Kumusta na ang pag-asikaso kay Jiangshi? Ayon sa iyong kagustuhan, ang magandang iyon, nasa ICU na ngayon. AMEA, mas mabuti yon. Mas mabuti pa nga kung mamatay siya. Mas mabuti kung habang buhay siyang nakahiga doon. Magaling ang ginawa mo. Ang 8 milyon, naipadala ko na sa iyo. Kapag tapos na ang engagement ceremony namin ni Yanchuan, ibibigay ko sa iyo ang natitira. Magaling ang pag-arte mo, magpahinga ka muna sa mga susunod na araw. Kailangan pa kitang samahan sa isang malaking gawain. Sige. Talagang tangga si Lu Yanchuan. Niloloko na, tumutulong pa sa pagbibilang ng pera. Ano ang susunod nating gagawin? Bakit hindi natin ito ilabas? Maturuan sila ng leksyon. Noong bata ako, mahilig akong mag-ipon ng masasarap na pagkain. Manatili sa dulo upang kainan. Ito ay fashion linggo sa ilang araw. Ipadala ang mga imbitasyon sa Liz at Sus. Ang malalaking paglipat ay kailangang umalis sa dulo upang pumatay. Fuyuki, kasiyahan ito. Ang pakiramdam ng mga bituin na humahawak sa bun. Hiniling ko sa iyo na tingnan ang nakaraang gabi. Paano ito tinitingnan? Natagpuan ko ang pera na inilipat ni Miss Chu. Ito ay isang IE na lumilipad sa ibang bansa. Ito ay napakalihim. Tila na ang mga tao ay natatakot na malaman na. Ang lalaki na pumatay sa Genshi noong gabi. Nalaman mo ba? Ang mamamatay tao ay sapat na matalino upang pumili ng isang sulok. Nakaayos na ako para saan upang suriin. Walang balita pa. Gayon pa man. Ngunit ano? Sabihin mo. Sa tingin ko may mali ito. Inilipat lamang ni Miss Chu ang pera sa kanyang harapa. Miss Jiang ay halos stabbed sa likod ng kanyang paa. Ito. Mahirap na hindi isipin tungkol dito. Tsuyuki. Mas mahusay na hindi mo. Mom, ang fashion show ni Jiang sa oras na ito. Walang pampublikong pagpapahayag ng mga malalaking pangalan sa industriya ng fashion. Maaring hindi mo maaring pumasok kahit na yung ulo. Pagkatapos maaari tayong dumating sa oras na ito. Dapat na nakuha ni Lu ang pag-aproba ng Jiangs. Ginang Lu, ngayon ang parehong pamilya namin ay tumataas. Bakit hindi ka pumili ng isang masayang araw? Mag-ayos tayo sa kasal ng 2 bata. Iyon ay isang magandang pakiramdam. Talakayin natin ito ng detalyado kapag tapos na ang fashion show. Hindi ba ito ang pamilya Tsu na nagbibenta ng mas mababang damit noong nakaraang oras? Bakit mayroon ka pa rin mukha upang lumahok sa kalooban? Malubos kami ni Tsu. Inimbitahan ng pamilya ni Jiang. Sinabi Montag na Jiangs. Bakit ako nagpadala sa iyo ng isa pang imbitasyon? Ito ba na Jiang lang?
upang magpasalamat sa pagsayap ng Jiang. Tinatawag din ng Jiang. Oh, meron kong Miss Xu. Ano pa ang tinatawag mo sa akin na kanya? Wala akong kaugnayan sa kanya. Ah, Ayaw kong mabuhay sa buhay ng aking kapatid. Ngunit nasaktan ang Jiangxi. Chuan, sabihin mo sa akin ng tapa. Kinakabian ni Jiang. Sa madaling salita, Hala, huwag mong pakialaman si Jiangxi. ay ziganan ka. Tara na, magsisimula na ang fashion show. Kuya Yanhuan, dumating ka na. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming Jiang. 2025 Spring Limited Edition Children's Wear Launch. Sana'y mag-enjoy kayong lahat ngayong gabi. Parang Diosa, pero. Bakit nandito si Jiang? Akala ka una sa Itziu ito? Paano nakapunta dito? Griebe, ang ganda ng babaeng to. Sino kaya siya sa pamilya Jiang? Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Marunong ako ng physiognomy. May aura ng emperador, tong babae. Napakamahalaga. Oi, si Jiangxi pala, tu. Alam mo bang fashion show ng pamilya Jiang to? Maraming fashion icons ang gustong pumasok dito. Ikaw lang na maliit na mananahi, anong karapatan mo para tumayo dito? Anong kinalaman mo kung may karapatan ako o wala? Mga tulad ninyong walang fashion sense. Ang dumi-dumi ng show. Ikaf. Ay etong ulo mo. Miss Jiang. Kami ang nagkamali. Oy, muntik ko nang makalimutan. Kabit ka palan gayon ni Young Master Jiang. Sobra kang pinapaboran ni Young Master Jiang. Kahit importanteng fashion show, ipinagkatiwala sa'yo, kitang-kita. Ang level ni MS Jiang, kabit pala. Ganito ka-importante ang show, pamilya Jiang ba naman? Kabit ang pinapangunahan, hindi ba't insulto to sa amin? Pero tingnan mo ang aura niya. Paang hindi naman galing sa maliit na pamilya. Puro kabit ang sinasabi. Nakaset na pala ang karakter ko sa inyo ngayon. Bilang general manager ng Giant Corp. Ang show na ito, kung may duda o tanong kayo, umalis na kayo agad ang Giant Corp. Ay magre-reconsider ng pakikipagtulungan sa inyo. Jiangxi, alam ka o, na iniwan ka ni Kuya Yanhuan. Malungkot ka, pero hindi mo kailangang magpanggap. Dahil ang General Manager NG Jiang Group, hindi lang yan sinasabi. Kung malaman ito ni President Jiang, baka naiwan ka na naman. Huwag mo nang patagalin pa. Mga tao, itaboy ninyo ang babaeng baliw na puro kasinungalingan ang sinasabi. Tigilan ninyo yan. Sinong may lakas ng loob na manggulo rito? Tigilan ninyo yan. Sinong may lakas ng loob na manggulo rito? Haha, Director Jiang, buti na lang dumating ka. Itong babaeng ito, naglakas loob pa siyang magsabing siya ang General Manager NG Jiang Corporation. hanggang sa teritoryo mo, ay nagkakalat siya ng kasinungalingan. Uunga, Director Jiang, Young Master Jiang. Huwag kayong padala sa kanyang panloloko. Zia? Isang babaeng hamak lang ang pinanggalingan. At mapagsamantala, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Tama na yan. Ako. Jiang, halika rito. Kuya. Kuya. Tatay. Kanina. Ayo ba yung mga naghamak sa kapatid ko? Ano? Imposible. Siya'y isang babaeng itinakwil lang. Paano siya naging heiress ng Jiang Corporation? Tumigil ka. Ang asawa kong nag-alaga sa akin sa loob ng 3 taon. Paano siya naging heiress ng Giant Corporation? Giant Shai. 3 taon tayong mag-asawa. Bakit mo itinago ang identidad mo? Tama.
Ako ang anak ni Jiang Xiande, na hindi kailanman nagpakita sa publiko. Jiang Shaiyi. Itinago ko ang identidad ko para maiwasan ang mga hindi kailangang gulo. At para maghiwalay tayo ng maayos. Hindi lang yan. Kung hindi dahil sa pakiusap ng kapatid ko na tulungan ka. Ang Lu Corporation mo ay matagal ng bangkarot. Kuya Yen Chuan. Jiang Shi. Wala akong pakialam kung heres ka ng Jiang Corporation. Sa huli, ikaw ang nagtiis ng 3 taon ng walang saysay. At ikaw ang iniwan ni Kuya Yan Chuan. Tumigil ka. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung hindi, masisira ang buhay mo. Ano ng ekspresyon yan ng mukha mo? English name mo ba noong nag-aaral ka sa FA country? Bakit natakot ka ng ganito nang tawagin ko ang pangalan mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwedeng magpalitok ng mukha, pwedeng magpalit ng pangalan, pero ang mga nagawa, hindi kailanman mabubura. Kung susuriing mabuti, siguradong may bakas ito. Hala, ano to? Nasira ang screen. Dios KO Ono 2. Parang ang babae sa litratong ito. Kamukha ni Tsu na mayaman. Parang Oonga. Hindi ko inakala na si MS Chu, na mukhang mahinhin, ay may ganitong mukha pala. Ano to? Patayin yan, patayin ang screen. Patayin. Bakit patayin? Ayaf Montag PA? Pamilya. Dapat laging magkasama, Tsuyuki. Buntis ka sa akin, tapos nanliligaw ka sa ibang lalaki. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakakatawa. Nakakainsulto, ha? Yuchi Ono BA Talaga 2. Hindi Yan Totu. Zino kang bastos ka? Hinamak mo ang puri ng anak ko, hindi kita patatawarin. Aray, bitawan mo ako. Bitawan, dalhin siya, bitawan. Walang dapat magdala sa kanya. Kuya Yan Chuan, maniwala ka sa akin. May gustong siraan ako, naghanap ng lalaki, na hindi alam kung saan galing, para siraan ako. Kuya Yan Chuan, maniwala ka sa akin. Ha ha ha. Ziniran ka? Tayo dalawa, ilang gabi na. Ang nakdan. Mabilang mo ba? Sasampahan kita ng kaso, ipapahuli kita. Kasuhan Montag ako? Ikaw ang kakasuhan ko ng pagpapabaya sa asawa at anak. Ito ang ENA test ng anak natin. Malinaw ang nakasulat dito. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Bakit mo ginawa to? Sabi mo buntis ka sa kuya ko. Kaya pinagtiisan kita, pero sa huli. Kahit ang anak ay sa iba. Hindi Totu. Hindi Totu. Kuya Yan Chuan. Kuya Yan Chuan, maniwala ka sa akin. Maniwala sa akin, siya ay singaling. Maniwala ka kay Kuya Yan Chuan. Para lang sa isang babaeng puno ng kasinungalingan. At walang puso. Nasaktan mo si Jiangxi. Ano,
Ano ang gagawin ninyo? Suyuchi at Yanwei, Tomabiyay. Ngayon, ikaw ay inaaresto sa kasong pagpapatay. May karapatan kang manahimik, ngunit ang bawat salita mo ay magiging ebidensya sa korte. Kuya Yanhuan, Bitawan mo ako. Pulis, mali ang huli mo. ne, pulis. Ne. Mali ang huli montag. Kami ay inosente. Bitawan mo ako. Pulis. Tol. Kaya pala noong gabing iyon, si Suyuki ang nagbayad. Para patayin si Jiangshi. Isang babaeng ganito kasama. Nararapat lang ang parusa. Hindi ko akalain na ganito kasama ang pamilya Tsu. Kawawa naman si Binibining Jiang, hindi lang inapi. Muntik pa nga siyang mapatay. Nga, sa harap maganda ang pakikitungo, pero sa likod, hindi mo alam kung ano talaga siya. Tingin ka o. Ang babaeng Tagalu ay hindi rin mabuti. Hey! Mga kababayan, ngayong araw, ang aking anak na si Jiangshi, ang unang namahala sa aktibidad ng aming kumpanya, ngunit hindi inaasahan, na may ganitong gulo ang nangyari, ngunit. Mahirap talaga sa simula. Ngayon, ipinapaalam ko. Na si Jiangshi, bukas, ay magiging bagong chairman ng Jiang Group. Tatay, Ang mga anak kong babae ng pamilya Jiang ay talagang magagaling. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang Jiang Group, ako at ang mga kapatid mo, ay makakapagpahinga na rin. Ha ha ha. huwag kang mag-alala, tatay. Oo, Ziga. Ngayon, magpahinga muna kayo, magsisimula na ang palabas. Ayaw ko ng jacket mo. Luyan Chuan, ano ba ang ginagawa mo? Jian Jiang, para sa'yo. Ano, Yilu, alam mo na ba ang totoong pagkatao ko? Kaya mo ako nililigawan ulit para tulungan mo ang Lu Group. Jian Jiang, gusto kitang ligawan ulit. Hindi ito tungkol sa iyong estado. Paumanhin, Jian Jiang. Kahit na madalas kong sabihin ang tatlong salitang ito, ngayon ko lang nalaman kung gaano ako nagkamali. Ano ang mali mo? Ang mali ko ay naniwala ako sa chismis ng iba at iniwan ka. Ang mali ko ay hindi ako nagtiwala sa iyo. Paulit-ulit kong sinaktan ang iyong puso. Jian Jiang, pwede mo akong parusahan kahit ano. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Luyan Chuan, ang dali-dali mong magsalita. Para bang lahat ng hirap na dinanas ko sa 3 taon ay nabura na lang ng ilang salita mo. Hiniling mo pa nga na ipa-abort ang anak natin. Ano ang sinabi mo kanina? Anak natin. Isang anak na hindi inaasahan ng kanyang ama. Jian Jiang, hindi ko naisip na ipa-abort ang bata. At saka, hindi ko alam. Hindi ko alam ang bagay na yon. Paano ko magagawang saktan ka? Luyan Chuan, ikaw at si Suyuki. Grabe ang pinahirap ninyo sa akin. Pasensya na, wala nang makakapigil. Sa pag-ibig natin, hindi kita naprotektahan. Luyan Chuan, magsimula tayo ulit. Ang dali ng pangarap mo. Gusto kong ligawan mo ako ulit hanggang sa masiyahan ako. Saka ka palang magiging official. Si Jiang ay palaging makikinig sa iyo sa hinaharap. Dalawang kutsarang cooking wine, isang tali ng sibuyas. Ang tanga ko talaga. Si Jian Jiang ay nagdadalang tao, hindi pwede ang sibuyas. Inkantada, mainit dito sa kusina, baka ka mapaso. Ano ang ulam natin? Gutom na ako. Maize at rib soup. Malapit na, ha? Hindi ko inakala na ang sihi ay magluluto para sa akin. Siyempre naman. Haha, Jian Jiang, sandali lang.
Jiang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para makabawi sa'yo. Ngayon, hindi na kita pababayaan. Luyan Chuan, bakit may dala-dala kang singsing pangkasal? Kaya itatanong ko na lang. Ang pinaka. Ang pinakamamahal kong babaeng si Jiangxi. Payag ka bang pakasal sa akin? Tang. Gusto ko.